Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapag nagsasalita ka ng pagkakamali ng iba, laging sasabihin ng mga nagkakamali, tingnan mo muna yung sarili mo, sapagkat kung magsalita ka parang wala kang pagkakamali. Pero kapag may nagsasalita tungkol sa pagkakamali mo, at tanggap mo naman yon, hindi ka magtatampo, hindi ka magagalit. Tatanggapin mo yon sa puso mo, at ikaw ay magpapakumbaba, at itatama mo yung pagkakamali mo. Pero madalas ang nangyayari, when we hear people saying negative about us, hindi natin to tinatanggap. Madalas ay nagagalit tayo, gumaganti tayo, bumabawi tayo. Ibinabalik natin sa kanila yung mga salita nilang sinabi sa atin tungkol sa atin na hindi maganda. The tendency ay hahanap din tayo ng pagkakamali sa kanila at gusto natin na masaktan din yung kalooban nila. Sometimes the truth hurts. Masakit tanggapin yung katotohanan. Lalo na kapag ito'y tungkol sa ating sariling kamalian at pagkukulang. But when we allow God na tayo ay baguhin, na tayo ay hubugin, na tayo ay linisin, unti-unti, mawawala yung galit at yung sama ng loob. Mapapalitan ng grateful heart. Magpapasalamat ka pa sa mga taong pumupuna at nakakakita lagi ng kamalian mo. It is also for your own sake, para sa iyong kabutihan at hindi para itulak ka sa kasamaan o kasalanan. Sa Ebanghelyo natin napakinggan, ang sinasabi, meron kang nakakaligtaan, meron kang nakakalimutan. Maganda yung ginagawa mo, mabuti yung ginagawa mo, pero meron kang hindi nakikita na dapat mong bigyan ng pansin at pagpapahalaga sa iyong buhay. Kung minsan nangyayari sa atin to, kung ano pa yung mahalaga, yun pa yung ating nakakalimutan, na isasantabi o nababaliwala lamang. Ano-ano ba yun? O pwede na isasantabi mo yung pag-aaral mo, o pwede na isasantabi mo yung kalusugan mo, o pwede na isasantabi mo yung oras at panahon mo sa pamilya mo, o pwede na isasantabi mo yung mga financial obligation mo na papabayaan mo. O pwede na isasantabi mo yung pananampalataya mo, yung oras at panahon mo para magsimba at magdasal at ibibigay mo para sa Diyos. Maraming bagay na maaaring na isasantabi at kinakailangang isakripisyo for the sake na yung isang banda naman ang iyong pahalagahan at yung bigyan ng oras at panahon. Kaya nga sinasabi natin, one at a time. Pero do not ignore na halos natabunan na dahil sa dami mong pinapahalagahan at nakakalimutan mo ng pahalagahan yung mga bagay na maaaring mahalaga rin pala sa iyong buhay. Ating ginugunita ngayon si Santa Monica, isang ina na nanalangin sa Diyos at tumatangis, umiiyak at nagmamakaawa na sana ang kanyang anak ay makapagsisi at makapagbago sa kanyang makamundong at maraming nagawang kasalanan. Kung meron tayong nababaliwala o nai-ignore at times, baka si San Agustin ng kanyang anak, mas marami pa. Kaya ganun na lang yung panalangin ng kanyang ina, na si Santa Monica,
Na hindi ba kapag ka nagdarasal ka at umiiyak ka, totoo sa puso mo, totoo sa kalooban mo, na yung ipinapanalangin mo, gusto mo na sana ay magbago. Especially kung ito hindi ibang tao, kundi ito'y iyong anak. Pero sa kabila ng mahabang panahon ng pagtangis at pagluha at pananalangin ni Santa Monica, ay dininig din ng Diyos ang kanyang panalangin. Mula sa pagluha hanggang sa kagalakan ng kanyang puso at kalooban. At kay San Agustin din naman, mula sa pagiging makasalanan, patungo sa isang buhay na banal. Pareho at dalawang tao na kinalugdan ng Diyos, dininig ng Diyos ang mga panalangin at napalitan ng kagalakan, ng tagumpay, ng kabanalan, ng kalinisan at pagbabagong buhay. Nawa sa mga pagkakataon na meron tayong mga panalangin na itinataas sa Diyos, at kung ito'y mula sa ating puso, darating din ang panahon na ito'y ipagkakaloob niya para sa atin. Merong lumapit sa akin na isang tao na humihingi ng dasal. Tapos sabi ko sa kanya, ano ba yung inihingi mong panalangin? Kasi kinuwento niya sa akin. Sabi ko na lang, may awa ang Diyos. Darating ang panahon, tutugunin ng Diyos ang iyong panalangin. Pero nung magkahiwalay na kami, sabi ko sa sarili ko, parang hindi na mangyayari yun. Parang hindi na magkakaroon ng liwanag yung kanyang panalangin. Parang imposible nang mangyari yun. Pero hindi tayo ang Diyos. Ang Diyos ang higit na nakababatid at nakakaalam ng lahat. Sa mga pagkakataon na inaakala nating tapos na, sa mga pagkakataon na inaakala natin na imposible na, sa mga pagkakataon na inaakala natin na wala na, pero meron pa pala. Sapagkat sa panalangin natin na itinataas sa Kanya at makita niya ang kalinisan ng ating puso at kalooban, tunay nga na tayo'y Kanyang tutugunin at pagkakalooban sa ating mga kahilingan. Manatili ka lang mabuti, manatili ka lang matyaga, manatili ka lang malinis at matatag sa iyong panalangin at pananampalataya. Tunay nga na balang araw, darating ang panahon, magpapasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng mabuting gawa at sa Kanyang mga plano para sa ating buhay.